Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tinatalakay pa rin natin yung Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. So ngayon inshallah, singit natin pala yung mga hadith tungkol sa jihad doon si Riyadus Salihin. Isunod na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatun o mi'ata darajatin, mi'ata daraja a'addaha lil mujahidina fi sabilillah ma bayna darajataini kama bayna as-sama'i wal ard. Sa paraiso daw ay merong 100 na antas, daraja. Ibig sabihin yung bawat antas na ito, yung bawat antas ng pwesto nila sa paraiso. So merong 100 na antas. Ibig sabihin, yung mga nagjijihad maaring nasa isa sa mga antas na ito. At ang ilan sa kanila ay nasa pinakamataas o doon sa alinman sa 100 na antas na ito. At ang pagitan daw ng bawat antas na ito ay katulad ng pagitan ng kalangitan at lupa o ng langit at lupa. So ganun kalayo. Ibig sabihin, nagpapatunay lamang ito ng laki ng gantimpala ng mga nakikibaka sa landas ni Allah, inshallah. Ang bawat isa sa kanila. Kasi kahit yung pinakamababa sa kanila o merong pinakamababang reward, pinakamababang antas, mataas pa rin ang kanyang antas, inshallah, kung ihahambing sa pangkaraniwang Muslim. At ibig sabihin din ito, kung magjijihad ka, ipagsikapan mo na rin na madagdagan pa ang iyong antas, inshallah, sa pamagitan pa ng dagdag na mga gawain. Magsisimula sa ikhlas, inshallah. Mas mataas ang iyong ikhlas, mas mataas ang antas. Mas matindi ang pagsunod mo sa sunnah, syempre, mas mataas din ang antas. Ayun ang magiging, kumbaga, isa sa mga kriteria kung paano matutukoy kung yung isang nagjihad ay nasa mas mataas na antas o mas mababa. Siyempre, yung amount din ng kanyang pagsisikap o yung kanyang pinagdaanang paghihirap, pagsasakripisyo para sa jihad. Lahat ng yun ay factor kung siya ba ay mabibigyan ng mas mataas na antas, inshallah. Pero para sa lahat, ang kabutihan, inshallah. Sumunod na hadith, yung number 17, mula kay Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahu al-jannata. Na sino man daw ang nalulugod na si Allah ang kanyang Panginoon at ang Islam ang kanyang relihiyon at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo, wajib para sa kanya ang pumasok sa paraiso. Wajib sa kanya ang pumasok sa paraiso. Fa'ajiba laha Abu Sa'id, at nagustuhan ito ni Abu Sa'id na narinig niya ang bagay na ito. Sabi ni Abu Sa'id, aidha alayya ya Rasulullah. Pwede mo ba itong ulitin para sa akin o sugo ni Allah? Fa'adaha alayhi. At inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi niya na man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannah. So inulit niya ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala wa ukhra
yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Nabukod pa rito, ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay iaangat ni Allah sa iba't ibang mga antas na mahigit sa 100. O kumbaga, siya ay maaring itataas ni Allah sa iba't ibang mga antas na ang mga antas na ito ay abot sa 100. Ibig sabihin, maaring sa isang antas, itataas na naman siya ni Allah sa iba pang antas, insyaallah. Mabay na kulli darajatain kamabay na samai wal ard. Nang pagitan ng dalawang antas na ito ay katulad ng pagitan ng langit at lupa. At sinabi muli, wa ma hiya ya Rasulullah. At ano ang gawain na ito na aakyat sa matataas na antas ang tao? Nang pagitan ng dalawang antas na ito ay katulad ng pagitan ng langit at lupa. Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Ang pakikibaka sa landas ni Allah. Inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Dalawang ulit niyang binanggit, alhamdulillah. So gayon din, iniulat mula kay Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. So si Abu Bakar, anak ni Abu Musa al-Ash'ari. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Sabi niya, sami'tu Abi radiyallahu anhu wa huwa bihadratil adu. Narinig daw niya na sinasabi ng tatay niya habang nasa harap niya ang kalaban. So maring nandun sila sa isang jihad o sariya at kaharap nila ang kalaban na sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannah tahta dilalis suyuf. Tunay na ang mga lagusan ng paraiso ay nasa ilalim ng anino, ng lilim ng mga espada. Faqama rajulun rathal hayata faqala ya Aba Musa, aanta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hada? So meron daw isang lalaki na kumbaga parang marumi yung kanyang itsura. Maaring dahil sa labanan ay hindi na maayos yung kanyang pananamit. Tumayo daw ito at lumapit kay Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu at nagtanong, narinig mo ba talaga ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng jihad o ang mga pinto ng paraiso, na ang mga lagusan ng paraiso ay nasa ilalim ng anino ng mga espada? Qala na'am, sabi niya oo. Faraja'a ila ashabihi. At pagkatapos itong narinig ng tao na yon na nagtanong, bumalik siya sa kanyang mga kasama. Faqala, ikra alaykumus salam o akra'u alaykumus salam. Binabati ko kayo ng kapayapaan. Thumma kasara jafna sayfihi fa'alkahu. Thumma masya bisayfihi ilal aduwi fadaraba bihi hatta kutil. So matapos siyang bumati ng salam, binunot na niya ang kanyang espada, binali niya yung scabbard ng espada, yung nilalagyan ng espada, na usually kahoy ang ginagamit doon na nilalagyan ng espada. Yung jafon na tinutukoy dito, kasara jafan. At yun nga, pumunta na siya sa kaaway, sa jihad, gamit yung espada na yun, na binasag yung scabbard, at lumaban siya hanggang sa siya ay napatay, naging shahid. So, ibig sabihin doon sa ginawa niya, wala na siyang planong umatras. Wala na siyang planong umatras. Either magwawagi sila sa jihad na yun, o labanan na yun, o mapapatay siya bilang shahid. Pero siyempre, lilinawin natin, hindi ito obligado. Sasabihin o isipin ng tao, kailangan ganito kapag magjijihad, hindi. Maaring yung tao, kapag magjijihad siya, ay meron pa rin siyang planong umatras kapag mananalo na yung kalaban, pwede, walang problema. Yung ginawa ni na
ah, nina Zaid bin Haritha bilang halimbawa doon sa Mu'ta at yung iba pang ginawa ng mga sahaba, sarili nila yung na desisyon bilang tao. Meron silang laya na magdesisyon kung ano gusto nilang gawin. Tayo ganun din. Kung ano yung nakikita natin na sa pamagitan nito kapag ginawa natin ay magwawagi tayo o hindi tayo mauubos o mapangangalagaan natin ng Islam, pwede. Hindi nga kaduwagan yung tatakas ka sa jihad kung meron kang plano. Ang kaduwagan, yung bigla ka lang tumakas, tumalikod na wala kang dahilan. Yun ang kabilang doon sa malalaking mga kasalanan. Yun ang kabilang sa malalaking kasalanan. Yung pagtakas sa jihad. Pero yung tumakas ka o matras ka katulad ng ginawa ni Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu doon sa Mu'ta, itinakas niya mga sahaba, yun ay pareho din na pinahintulutan. At yun nga, regarding sa scabbard ng espada, sa totoo niyan, sa maraming mga labanan, may silbi ang scabbard. May silbi. Actually, sa maraming iba't ibang anyo ng sword fighting, ginagamit yung scabbard. Lalong-lalo na sa FMA, sa Filipino Martial Arts. Ang kris bilang halimbawa o yung ano pa yung isa? Hindi yung yung espada ng mga Moro, yung isa yung malapad yung parang dahon, anong tawag doon? Barong. Yung barong, di ba? Yung scabbard noon, actually, ang ginagawa ng iba, hawak nila yung kris o yung barong sa kanang kamay, kung ano yung gamit nila. At nasa kabilang kamay yung scabbard. Ginagamit nila scabbard panangga. So may silbi. Kaya sinasabi ko ito kasi depende nga sa kalagayan natin. So tayo dito, halimbawa, ganun ka nasanay na lumaban, tapos nasa jihad tayo, hindi mo binali yung scabbard mo. Hindi ibig sabihin na sinuway mo yung sulna o walang ibang ibig sabihin yung ginawa ng sahaba na yun na pagbali ng scabbard. Kasi sa ibang uri nga ng labanan, may silbi yung scabbard, lalong-lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Kasi yung dito sa Southeast Asia halimbawa, hindi lang sa Pilipinas kasi ginagamit yung barong tsaka yung kris. Ginagamit yung scabbard pareho. Panangga yung scabbard. At actually kahit sa Japan, naiulat na kahit yung mga swordsman nila doon, mga samurai kumbaga, ginagamit din nila yung scabbard. Hindi nila yun tinatapon. Meron yung silbi sa labanan bukod sa pagtataguan ng espada. Alhamdulillah. Nilinaw ko lang ito kasi ang mga ganitong hadith, mapanganib kung hindi naunawaan ng maayos. So isipin ng tao, di ba? Yung hadith na ito, nagpakamatay na lang siya kumbaga. Lumaban na lang siya ng lumaban hanggang sa mamatay. Hindi rin ganito lang siya kasimple. Hindi siya ganito kasimple na ganito lang. Katulad nga sinabi ko sa inyo, si Khalid bin al-Walid, itinakas niya ang mga sahaba pabalik ng Madina. Ngayon, meron pang ang mga sabi-sabi noon, nang pagbalik daw ni Khalid bin al-Walid sa Madina, pinipintasan daw siya ng mga taga-Madina. Pinagtatabuyan siya na duwag. Tinatawag siyang duwag. Walang katotohanan sa ganung mga ulat. Pwede kang umatras kung ang pag-atras na ito ay taktika sa labanan. Pero kung umatras ka lang kasi naduwag ka, yun yung bawal. Yun ang bawal. Siyempre, dito sa scabbard na binabanggit dito, yun nga, wala itong anumang kahulugan. Liban na lang na itong ginawa ng sahaba, pagpapakita ng kanyang dedication sa jihad, pero meron pang iba na gagawin mo, liban pa rito. Halimbawa, kung yun nga, yung scabbard, may paggagamitan ka pa, gagawin mong panangga, wala ring problema, inshallah. So ito yung mga hadith na nagpapatunay na paraiso ang gantimpala ng jihad at ang mujahid inshallah ay nasa matataas na antas ng paraiso inshallah. So ngayon sa pagpapatuloy doon sa mga tao, yung huli natin na talakay yung mga tao na hindi obligado na mag-jihad. So natukoy na yung kafir, hindi obligado na mag-jihad. Yung bata na wala pa sa edad ng pagbibinata, hindi obligado na mag-jihad. Ang baliw, hindi obligado na mag-jihad.
Ang alipin, gayon din. At idinadagdag dito ng mga scholar yung may utang. Maaring hindi siya mauobliga na mag-jihad kasi sinasabi ng mga scholar, ang mag-jihad, ang may utang na mag-jihad, magpapaalam muna sa pinagkakautangan niya kasi maaring pag mamatay siya, hindi na niya mababayaran yung kanyang utang. At actually yung hadith tungkol doon sa yung may utang na ipinagtanong pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung pinagkakautangan niya. At sinabi niya na nakabinbin yung tao na merong utang, namatay yun siya jihad. Shahid yun. Pero sa kabila ng pagiging shahid niya, hindi siya nakaligtas sa kanyang utang. Kailangan pa rin niya yun na bayaran. Paano pa kaya yung pangkaraniwang Muslim lang? Yung butaw-butaw na Muslim, yung shahada modus, tas piling banal, tas namatay na may utang, mas sisingilin yun. Yung mujahid nga, walang privilege, hindi siya nagkaroon ng pribilehiyo palabas sa kanyang utang. So lahat, ibig sabihin, lahat ay may pananagutan sa kanilang utang, insyaallah. Lahat ay may pananagutan sa kanilang utang. Gayon yung gairel mustati, yung walang kakayanan, may kapansanan, may sakit, o ano pa mang kapansanan na maaaring makaapekto sa kanyang performance ng jihad, hindi obligado sa kanya ang mag-jihad. Alhamdulillah. So katulad dun sa nababanggit dun sa Surah Al-Fath verse 17, laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal maridi haraj. Dun sa Surah Al-Fath verse 17, tingnan natin yung aya na ito. Kung meron pang ibang nababanggit dito kasi minsan yung karugtong ng mga aya ay meron pang dagdag na detalye. So dun sa Fath, so laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj. Walang problema kung hindi sasama nga sa jihad ang bulag, yung baldado, o yung may sakit. Walang problema kung hindi sila makakasama sa jihad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adhibhu adaban alima. Sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay tatanggapin, papasukin sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, ang paraiso ang tinutukoy dito. At sino man ang tatakas, si Allah ay magpaparusa sa kanya ng matinding parusa. Siyempre tatakas dahil sa kaduwagan. Hindi yung tatakas dahil sa taktika nila sa labanan, alhamdulillah. Gayun din sa Surah At-Tawbah verse 91. Laysa alad du'afai wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang kasalanan para sa may hina o para sa may sakit o doon sa mga walang maipangtustos sa kanilang mga sarili sa jihad. At hindi sinasabi nga rin ng mga scholar, maring may magpo-provide sa kanya ng sandata pero wala naman siyang may pangtutustos sa kanyang pamilya pag umalis siya. Maring mapapaumanhinan siya na hindi makasama sa jihad. Walang problema sa kanila kung sila ay naging matapat kay Allah at sa kanyang sugo. So, ibig sabihin yun talaga sila, yun ang kalagayan nila. Hindi nag-iimbento lang sila ng sakit, hindi nag-iimbento lang sila ng palusot. At actually nangyayari yan hindi lang sa mga Muslim. Kahit ang panahon ng mga conscription ng tawag, kapag pinupuwersa ng gobyerno ang mga sibilyan na magsundalo, magiging conscript sila. Noong World War II, halimbawa sa Amerika, nagkaroon ng raffle. Niraraffle nila yung mga kalalakihan kung sino ang isasama para maging sundalo ng Amerika, papadala either sa Europe o dito sa Southeast Asia laban sa Japan. Merong iba na nakakalusot kasi gumagawa sila ng dahilan para hindi sila makasama. Nag-iimbento sila ng sakit. May kukuntsabahin sila na doktor at yung doktor na yon, kunwari ay sasaksi na siya ay merong sakit. Mag-i-issue pa yun ng medical certificate. Palalabasin na malabo yung mata niya, palalabasin na mahina yung baga niya para hindi lang siya
makasama sa labanan. Na walang problema kung totoo nga ang mga bagay na ito. At yun nga, ma'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. So wala raw dahilan upang sisihin ang mabuti. Ibig sabihin kung yung tao na yun na hindi makakasama sa jihad dahil sa kanyang mga kapansanan at mabuti naman talaga siya sa kanyang ginagawa na yon na kumbaga ibig sabihin muhsin, matapat siya. Kung hindi siya makakasama, si Allah ay mapagpatawad at mahabagin, alhamdulillah. Sa sumunod na bahagi, ito na ngang musketatul jihad. Musket, ibig sabihin na musket, dahil dito ay mapapawalang sala ang sino man na hindi makasama sa jihad. So parang redundant, di ba? Yung una, tinukoy na kung sino yung obligado na mag-jihad. Kung ano yung mga kondisyon na kapag meron ka nito, dapat kang mag-jihad. Pero dito, para maging mas malinaw pa, bukod sa tinukoy kung sino yung dapat mag-jihad, tinukoy pa kung sino yung mga hindi dapat na mag-jihad. So ganito minsan sa Islam. So yung konsepto ng ithbat at ng nafi, yung konsepto ng nafi at ithbat, halimbawa sa la ilaha illallah, sinabi na la ilaha tapos dinugtungan pa ng illallah, yun ay para mapagtibay lalo ang katotohanan na walang marapat sambahin liban kay Allah. Ganon din sa maraming aral sa Islam. Halimbawa sasabihin, mag-ayuno ka, wag kang kumain, wag kang uminom ng anumang inumin. So, bukod sa sinabing mag-ayuno, binanggit pa kung ano yung hindi dapat gagawin ng nag-aayuno. Alhamdulillah. So dito, sa muskitat, ibig sabihin, kapag meron kang mga katangian na ito, ay hindi talaga obligado sa iyo ang jihad, insyaallah. Hunaka adarun tuskitu ala sahibiha al-jihadu. Idha kana fardu ainin o fardu kifayatin. So kung ang jihad man ay fardu ain o fardu kifaya, pareho lang, mawawala sa kanya ang obligasyon na mag-jihad. So yung unang tinukoy na dalawa, al-jununu was-siba, yung pagiging baliw at yung pagiging bata na hindi pa siya umaabot sa edad ng pagbibinata. So nga, rufi al-kalamu an thalathatin, iniangat ang panulat sa tatlong tao. Anil majnunu hatta yafik, sa baliw hanggang siya ay tumino. Wa anin naimi hatta yastaykid, sa tulog hanggang siya ay gumising. Wa anis sabiyi hatta yahtalim, at sa bata hanggang siya ay dumating sa edad ng pagbibinata. Iniulat ito ni Ibn Majah. Pero yun nga, nung natalakay natin nung nakaraan, yung baliw, so maaring hindi siya baliw ngayon, pero kung meron siyang kasaysayan na siya ay naging baliw noon, so maaring hindi na rin siya oobligahin na mag-jihad. Kasi maaring sa jihad pa yun sumpungin. Kaysa totoo niyan sa jihad o sa anumang labanan, nakaka-stress. Matindi ang stress na nararamdaman ng sundalo na nasa labanan. Musliman o hindi Muslim. Kaya nga marami sa mga sundalo kapag natatapos yung labanan, uuwi ng pamilya nila, warsyak, tulala. Ang pinakatamang term ngayon, kumbaga tinatawag na nila ito bilang sa psychology, bukod doon sa warsyak o shell shock, yung PTSD, post-traumatic stress disorder. Na totoo nga, na nagdudulot ito ng maraming iba't ibang mga komplikasyon. Hindi lang sa isip o sa psikolohikal ng tao, maring apektado nito yung kanyang physical na pagkatao. Na dahil dito, maaaring sila pa nga ay magiging violente, hindi sila nakaka-assimilate ng maayos sa lipunan na kanilang babalikan. Nahirapan silang makitungo sa tao, kaya nahihirapan sila makahanap ng trabaho. At actually, yan ang premise nung Rambo. Naalala niyo yung Rambo, Sylvester Stallone. Nung pauwi siya dun sa kanila, naglalakad lang siya, tapos napadaan siya sa isang bayan. Ayaw siya tanggapin nung isang bayan na nadaanan niya. Pinapaalis siya ng pulis.
Sabi ng pulis, lumabas ka na lang, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Kasi ang totoo niyan, marami talaga nangyayari na maraming dating sundalo, lalo na sa Vietnam, hindi sila nakakabalik ng maayos sa lipunan. Pagbalik nila, hindi sila nakapagtrabaho ng maayos o kaya palaaway o kaya kung ano-anong problema. Kaya yung may history ng pagiging baliw, hindi na maaring hindi natin sila tatanggapin na sumama sa jihad. Diba, dito may jihad, di ba? Nag-jihad tayo. Hindi na natin tatanggapin yung dati nang may kasaysayan ng pagiging baliw. Wala naman dito, di ba? Wala pa. Wala naman dito, alhamdulillah. Pangalawa yung unusa, yung babae. Wala yajibul jihadu alal unsa. Hindi obligado ang jihad sa babae. Wakad sabaka dikrahu, nabanggit na ito dun sa naunang bahagi. Pang-apat, ar-rek. Yung rek, isinalin ito ni Sheikh Salman bilang yung pagkaalipin. So katulad na banggit natin nung nakaraan sa mga tao na magjihad, dapat malaya. Pero dito nilinaw pa, ang pagiging alipin ay nagiging dahilan na hindi na mauobliga sa iyo ang jihad. Iniulat ni Abu Hurairah, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. O si Imam al-Bukhari lang ang nag-ulat nito. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluk as-salih ajran. Waladi nafsi biyadihi laula al-jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birra ummi la habibtu an amuta wa ana mamlukun. So dito sa hadith na ito, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang alipin daw na matuwid, ibig sabihin matuwid, ibig sabihin mananampalataya at the same time, matuwid sa kanyang gawain, sa kanyang mga obligasyon sa kanyang amo. Meron siyang dalawang gantimpala. Meron siyang dalawang gantimpala, inshallah. Sumpaman sa may tangan ng aking kaluluwa, kundi lamang sa jihad sa landas ni Allah at sa hajj at kabutihan sa aking ina, ay gugustuhin nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sabi niya, na siya ay mamatay na isang alipin. So yung ajran na tinutukoy dito, kumbaga, kahit alipin ka lang, ay meron ka ng gantimpala, inshallah. Ngayong ajran na tinutukoy dito, maaring ang unang ajar na tinutukoy dito, yung ajar o gantimpala ng kanyang pagiging mabuting alipin sa kanyang amo, na alipin siya na mapagkakatiwalaan at tumutupad sa kanyang gawain. At syempre, pangalawang gantimpala niya, na maaring nag-i-intention siya na mag-jihad kung sakaling siya ay malaya. Pero yun nga, hindi siya nakakapag-jihad dahil siya ay alipin, at pareho lang, may gantimpala pa rin siya. Katulad lamang din halimbawa ng mahirap na nag-i-intention na magsadaka, kung siya ay magkakaroon ng pera, maaring magagantimpalaan na siya. O meron siyang intention, kumbaga na, kung meron siyang mas malaking pera, mas malaki sana yung kanyang ibibigay na sadaka, maaring yung maliit niya na sadaka ay meron ng gantimpala, ng malaking sadaka, insha'Allah. Sumunod, ad-da'ful badani, yung pagiging mahina ng katawan, wal ajzul mali, yung pagiging mahirap, wal marad, ang sakit, wa adamu salamati ba'da la'da, at yung pagiging pagkakaroon ng kapansanan ng ilang bahagi ng kanyang katawan, kalama wal arjus syadid, katulad ng pagiging bulag. So yung bulag, imposible naman yun na makakapag jihad pa. Katulad din ng pilay, kumbaga kung matindi yung kanyang pagiging pilay, so yun, hindi na siya obligado mag-jihad. Pero kung ano lang, limbawa, yung pilay mo, hindi naman makakapekto sa jihad, bawa komang ka lang talaga, hindi diretso yung yung kamay mo, pwede naman, inshallah. Kasi yung kamay mo lang naman yung komang, hindi naman yung baril eh. Wakad sabaka dikruhu, at nabanggit na rin ito. Sumunod, adamu idnil abawaini aw ihdahuma. Ito na. Ang hindi pagpapahintulot ng dalawang magulang o kahit isa lang sa kanila.
So kapag ang jihad ay fardu kifaya, idha kana al-jihad tatawuan, kapag ito ay voluntaryo o yun nga, fardu kifaya, so kailangan ka muna magpapaalam sa magulang mo. Pero nga kung ito ay magiging fardu ain, halimbawa nandiyan na yung kalaban, kasama mo yung magulang mo, huwag ka na magpaalam kasi nandiyan na yung kalaban eh. Lumaban ka na, inshallah. So merong hadith iniulat ni Ibnu Amar radiyallahu anhuma. Ang tinutukoy dito si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, na isa sa mga maraming naiulat na mga hadith. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fil jihad. May dumating daw na lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naghingi ng pahintulot sa jihad. Faqala, ahayyun walidak? Buhay pa ba ang dalawa mong magulang? Qala na'am, oo. Qala, fafihima fajahid. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamagitan ng kanilang pahintulot ay magjihad ka. Sa pamagitan ng kanilang pahintulot ay magjihad ka. O magjihad ka para sa kanilang dalawa, kumbaga magjihad ka sa pamagitan ng pananatili na kasama sila. Maaring ganun din ang kahulugan. Magjihad ka sa pamagitan ng pananatili kasama sila, na maglingkod ka sa kanila. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Fabirrul walidaini fardu ain. So kung ang jihad ay fardu kifaya, ang birru walidain fardu ain palagi. Hindi siya nagbabago. Ang pagiging mabuti sa magulang fardu ain, obligado sa lahat. Obligado sa lahat. Liban na lang kung inuutos ng magulang mo ay magtambal ka kay Allah. O iba pang mga gawain na nakakapinsala sa Islam at sa mga Muslim. Hindi mo pwedeng susundin ng magulang mo kung sila ay mag-uutos sa iyo na pinsalain mo ang Islam at ang mga Muslim. O talikuran mo ang Islam. O huwag kang gumawa ng pagsamba. Yun, hindi mo pwedeng susundin ng magulang mo sa ganung mga bagay. Wal jihadu fardu kifayatin fi hadihil hala. Na sa kalagayan ng lalaki na yun, fardu kifaya ang jihad. Fayuqaddamu fardul ain. At syempre, palaging uunahin ng fardu ain, faida ta'ayyan al-jihad, falaysa lahuma man'uhu. Pero kapag fardu ain ang jihad, hindi nila pwedeng pigilan siya. Wala idnin lahuma. Hindi niya kailangan na magpaalam o kumuha ng pahintulot nila. At ito nga, ganito yung nangyari sa marami sa mga naloko ng Maute, doon sa Marawi. Merong mga brothers, may mga magulang sila na matatanda, walang mag-aalaga. Iniwan nila yon. Kung di ba sila tarantado, hindi nila naisip tong hadith na ito, hindi nila pinag-aralan kasi ang hadith na ito. Na kung tutuusin, kung yung ginawa nila na yon, pinunta nila sa Marawi, hindi naman yung fardu ain na jihad eh. Ay huwag kayong magpapaloko sa kahit sino na lang na magtatapang-tapangan sa jihad. Tingnan nyo muna yung mga batayan. Magjihad tayo ayon sa mga batayan, inshallah. Sa pangwalo, tapusin lang natin ito inshallah. Ad-dain, yung utang. Ito na nga, ad-dainul ladhi la yajidu lahu wafaan idha lam ya'dan sahibahu. Yung utang na kumbaga wala siyang makitang garantor. Halimbawa, pagka mamatay siya, mayroong pwedeng magbayad sa kanya. Kumbaga sa, ano ba tawag doon man? Co-maker, kung kukuha ka ng motor, co-maker, pag hindi ka naghulog, hahabulin yung co-maker mo. So kung wala siyang ganon, hindi siya pwede mag-jihad hanggat di siya pinihintulutan nung pinagkakautangan niya. Wa kana al-jihadu tatawuan. Kahit pa ang jihad na ito ay voluntaryo. Ibig sabihin, yun nga, maaaring ang kahulugan din nito. Kung ang jihad halimbawa voluntaryo, di ba, sunna yun, magiging sunna, fardu kifaya eh. Ang pagbabayad ng utang wajib. So palaging mauuna ang fardu ain sa fardu kifaya at palaging mauuna ang wajib talaga, yun nga, sa anumang sunna. Al-katlu fi sabilillahi yukaffiru kulla shay'in illa ad-dain. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam Muslim. Ang kamatayan daw sa landas ni Allah ay bumubura sa lahat. Liban na lang sa utang. Liban na lang sa utang. Ang kamatayan sa landas ni Allah
ay bumubura sa lahat liban na lang sa utang. Faida ta'ayyan al-jihad fala idna li garimihi. Pero gayon nga, dun nga sa binanggit kanina, kung fardo kifaya, ganoon. Pero maaring mangyari na fardo ayn na ang jihad at meron ka pa ring utang, maaring hindi ka na rin humingi ng pahintulot. Kasi nandyan na yung kalaban, kailangan mo nang mag-jihad. At saka nilang poproblemahin ng jamaa ang tungkol sa kanyang utang, insyaallah. Ang pangsyam, al-alimul ladhi la yujadu gairahu fil baladi. Yung maalam na wala na siyang magiging kapalit sa kanilang lugar. Halimbawa, tagapagturo, wala nang ibang magtuturo kapag napatay siya sa jihad, halimbawa, o kaya na-deploy siya sa jihad, wala nang may iwan doon sa jamaa, walang may iwan sa masjid na magiging imam o magtuturo, pwedeng hindi na siya mag-jihad. Pwede. Pero kung ako, mas gusto ko mag-jihad. Marami na may ibang pwedeng magturo dito, inshallah. Yung nga, baka may bayad. Baka may bayad. Maluho yung ibang Baka may bayad din. Yun lang. Pero kung ako, mas gusto ko mag-jihad, inshallah. Katulad nga nababanggit ko dati, di ba? Sina Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, sina Ibnul Mubarak, at iba pang mga scholar, nag-jihad din sila. Liannahu law kutila laftakaran nasu ilayhi. Dahil kapag napatay daw siya sa jihad, ay mahirapan ng mga tao kung wala siya. Walang may papalit sa kanya. Idha la yumkin li ahadin an yahilla mahallahu. Kapag walang papalit nga sa kanya. Fa idha kana la yujadu man huwa afkahu minhu yaskutu anhu al-khuruju lil jihadi nadran li hajatil muslimina lahu. Kapag wala nang iba pang mas maalam sa kanya, yun nga, maaring hindi siya mag-jihad o hindi nga siya dapat mag-jihad kasi wala nang papalit sa kanya dahil sa matinding pangangailangan sa kanya ng mga Muslim. Kasi ang jihad, maaring minsanan lang ito, pero ang pag-aaral ay palagian, alhamdulillah. So dito natin tatapusin. Marami pang ibang talakayan, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.